Ang kwento sa likod ng Suratul Fil. Si Abraha al-Asram ay gobernador ng Yemen na bahagi ng kaharian ng Ethiopia. Si Abraha ay nagbabalak gumawa ng dambana na tulad ng sa Kaaba, sa layunin na doon magsagawa ng pilgrimage o Hajj ang mga Arabo. Isa din sa kanyang mga layunin ay ang kalakalang patungong Yemen. Nagmungkahi sa hari si Abraha, agad naman itong sinang-ayunan ng hari. Itinayo ang dambana na pinangalan ng Kilais. At may isang Quraysh na nagpunta at nakita ang dambana. Nagalit ang Quraysh na ito ay dumumi sa dambana, kaya si Abraha ay nagalit at tumawag ng mga kawal upang lusubin ang Makkah at wasakin ang Kaaba sa layunin makaganti. Nakipag-usap si Abraha sa pinuno ng Quraysh na si Abdul Muttalib, sa lolo ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa panahon na yon ay yun din ang taon na kung saan ipapanganak ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nagsabi si Abraha kay Abdul Muttalib na ibabalik ang lahat ng kanyang kamelyo, ngunit ang plano ay di na nabago, susugod at wawasakin ang Kaaba. Ang bagay na hindi nangyari dahil nagpadala ang Allah ng isang himala tulad ng isang katutak na ibon na may dalang bato na pinatigas gaya ng kanyang sinabi. Wa arsala alaihim tayran ababil. Ako'y nagpadala ng mga ibon laban sa kanila. At kasunod ng aya na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, tarmihim bihijaratin min sijil. Nilaglag sa kanila ang batong yari sa luad o lupang pinatigas. Sila ay nalipol at nabigo sa kanilang balakin. Walang natira maliban kay Abraha na tumakas patungong Yemen. Kalaunan ay kanya ring ikinamatay ang kanyang natamong sugat. At sa unang aya na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Hindi mo ba napag-alaman kung paano niwasak ng iyong Panginoon ang mga sakay sa elepante? At sinabi pa niya sa pangalawang aya, alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Hindi nga ba nagawa ng Allah biguin ang kanilang masamang balakin upang wasakin ang Kaaba? At sa last na aya na sinabi ng Allah, faja'alahum ka'ashfin ma'kul. Kaya sila ay parang nginuya o parang pinagkainan ng dayami. Ano nga ba ang karunungan na ating natutunan? Bawat kwento sa Quran ay hindi lamang ang makinig, kundi ang matutunan o malaman. Ang Allah ay hindi mapaglalabanan. Siya ang tigib ng karunungan. Batid ang lahat ng balakin ang ating mga puso.